Hello, wonderful people. Magandang umaga. Today is the day that the Lord has made. Kukuha na nga ako ng SIN ko for today or Social Insurance Number dahil praise the Lord at na-approve na nga ang aking open work permit. Sasamahan nga ako ngayon ng aking father-in-law na si Dad Kevin pupunta sa Camrose para kumuha ng SIN. Pero bago yon, hinatid muna namin si Mom sa kanyang trabaho. Isa pala siyang guro dito sa Haylake. Rest day nga ni Dad today kaya nagpresenta siya na siya na lang yung sasama sa akin papuntang Camrose. So dito ko nga kukunin yung SI number ko sa Service Canada. Dinrop nga lang ako dito ni Dad dahil magpapa-change oil siya ng sasakyan ni Mom. And after 30 minutes, nakuha ko na agad yung SIN ko, guys. Sobrang bilis lang talaga. Sobrang mababait din nga yung mga nag-a-assist dito kaya hindi na din ako nahirapan. After ko nga kumuha ng SIN ko, sinundo naman ako ng aking father-in-law. Pupunta kami sa Fountain Tire kasi doon na nga iniwan yung sasakyan. Alam nyo guys, sobrang blessed ko lang talaga at yung mga in-laws ko nga is super supportive sa amin ni Seth. Sobrang thank you lang talaga kay Lord dahil bukod sa aming mga pamilya, may mga taong pinadala si Lord para tulungan ako sa aking application. Isa na nga dyan, ang aking ninang sa kasal na si Ninang Marvy na yung tumulong sa akin sa lahat ng mga applications ko kaya sobrang bilis lang din guys ng processing. Ito nga pala ang kanyang website kaya kung may mga kilala kayo na naghahanap nga ng tulong sa pagpaprocess ng kanilang mga papers dito sa Canada or kung may bala kayong pumunta dito sa Canada, check out their page guys. So anyway, before pala kami umuwi dyan, pumunta kaming Walmart kasi gusto ko nga gumawa ng siomay. At nung pauwi nga kami, nakakita pa nga kami ng maraming deer sa daan. Ganun talaga pag taglamig dito, maraming mga wild animals na pagala-gala lang sa paligid. Pagdating ko nga sa bahay, naghanda na rin ako ng pang-lunch namin. At sa kasamaang palad, wala na nga pala kaming rice. Hindi kami nakabili ni Dad, kaya naman, nag-toast lang ako ng garlic bread, nilagyan ko ng tocino, tapos naghanda na rin ako ng salad, and nilagyan ko siya ng tocino sa taas. Experiment lang guys kung magugustuhan siya ni Seth. Si Dad nga, hindi nga siya masyadong kumain ngayong lunch, kaya yung salad na lang yung kinain niya. Tapos si Seth naman yung kumain ng tocino na may garlic bread. Garlic bread na may tocino. Ayan, 5 minutes away nga lang yung layo ng farm sa pinagtatrabahuan ni Seth. Kaya nga every lunch, umuwi din siya para sabay kaming kumain. So, nung umalis nga si Seth, inumpisahan ko na din ang paggawa ng siomay. Ang nakikita nyo ngang itim dyan sa video ay yung paa ng tripod. Binilhan nga ako ni Seth guys ng bagong tripod and hindi ko pa siya masyadong gamay. Hindi ko pa alam kung paano ko siya ipepwesto ng maganda na hindi nakikita sa camera. So, pagpasensyahan nyo na. Nag-unboxing na nga rin ako dito ng bagong steamer na binili nga ng aking mother-in-law. Nabanggit ko nga sa kanya na gusto kong gumawa ng siomay or siopaw. Kaya binilhan niya ako guys ng steamer. Alam nyo, sobrang blessed ko lang talaga na hindi nga lang yung asawa ko yung sobrang supportive sa akin, kundi pati din yung mga in-laws ko. Alam nyo guys, share ko lang sa inyo yung in-laws ko nga. Sobrang babait. Nung nagda-date pa lang kami ni Seth, una parang napapa-overthink ako kasi alam nyo yun, syempre pag hindi Pinoy, akala ko marami akong i-adjust, ganon. Mga nai-imagine ko lagi, baka bigyan niya ako ng 10 million para layuan ko si Seth. Chares. Pero praise God nga at yung binigay ni Lord sa akin ng mga in-laws is super babait, super gentle. Kaya hindi na din talaga ako nagtataka kung bakit ganon si Seth sa akin. Nung nag-decide nga rin kaming magpakasal ni Seth, super supportive nila sa amin guys. And hindi pa pala ako nakaka-upload ng video ko nung kasal na may storytelling. So let me know if you want to know and yung story namin ni Seth if gusto niyong marinig. So anyway, natapos ko na pala dyan yung pagbabalot ng aking siomay and medyo marami nga yung nalagay ko na carrots dyan guys. But anyway, it worked out so it's fine. Then, nilagay ko na siya sa steamer and nagustuhan naman siya ng aking in-laws. Yun nga lang, yung binili ko na shrimp paste, Diyos ko po, muntik na silang masuka nung inamoy nila kaya hindi ko na lang nilagay dyan sa siomay. So after pala namin dyan maghapunan, yahin naman kami ni Seth pabalik sa Fort Saskatchewan kung nasaan yung pamilya ko dahil nga may aasikasuhin ako doon. And before I end this vlog, I wanted to share to you guys my life verse. Dito talaga ako kumukuha ng lakas. And this verse humbles me so much sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. So this verse is from the book of Isaiah 60:22. It says, "When the time is right, I the Lord who will make it happen." Kaya naman kung may mga pinagpipray ka nga ngayon, just be patient, continue to serve and trust in the Lord, and I'm very sure that the Lord will make it happen in His perfect time. So hanggang dito na lang ang vlog natin guys. Thank you so much for watching. God bless you and see you on my next vlog.